Shout out sa mga mahilig sa alak. Ito kabayan ha. Naway kapulutan mo ng aral ito. Okay, ito ang pasyente. Nakita niyo yung mga ihi. Kita niyo? Anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba? Okay, kabayan, ito ang normal. Yan ang normal na ihi po ha. Diyan pa sa tatlo na yan na nasa baba, normal ba yan? Eh sir, baka babae naman ang pasyente. Okay, okay, given. Babae. Ito, lalaki. Ito, lalaki. Ngayon, may specimen ako nito. Sinentry ko na yan, kabayan. So, ito yan silang tatlo. Ito para dito, ito dito, at ito dito. Sir, bakit ganun? Nagiging klaro. Yung nasa ilalim niyang kabayan, oh. Nakita nyo? Ito dark, ito light. Lahat po tong ano na tong dalawa na to, dugo lang yan. Yan ang sediments na ngayon. Pero bakit ito? Kahit anong sentry mo, ganun pa rin ang ihi niya. Oh, nakikita niyo yung pagkakaiba. Kaya sinasabi ko dun sa mahilig o manginginom dyan, kapag kayo hindi kayo natauhan dyan sa ginagawa nyo, baka magaya kayo dito sa pasyente na ito. Ito lang yan kabayan, oh. Nakikita nyo yan. Bakit yung sinentry sir hindi nagiging ganito? Hindi nagiging klaro. Kabayan itong pasyente na ito, may tama na sa atay. Okay? Ayan o. Tingnan nyo yung kulay niya. Okay, disclaimer kabayan. Hindi naman lahat ng pagkakataon na pag ganito ang ihi nyo, may problema na kayo sa bato, ha? Yung ganitong ihi. Pwede na may faktor na i-consider dyan, kagaya kung ikaw uminom ng gamot. Maraming gamot po ang nagkukos ng ganitong kulay kabayan. Itong pasyente na to, bakit ganito ang ihi niya? Wala naman daw iniinom itong pasyente na kahit anong gamot. Kaso umiinom lang siya ng alak. Simula nung natutong uminom ng alak kabayan, kasi bukas na kasi dito sa kanila yung alak. Lalo na sa Riyadh, nakakabili na sila ng alak. Ngayon nagugustuhan niya yung lasa ng alak kahit bawal sa kanila, hindi ba? Tingnan nyo ang epekto kabayan. Ang pagkakaroon ng ganitong ihi, may indikasyon yan. Kaya nga, kahit simple lang na urinalysis kabayan, malaki po ang naitutulong niyan para mabigyan o maibigay ng doktor kung ano yung tamang diagnosis nyo. Kagaya na ito, bakit ang kulay parang kumakapit? Itong ihi na ito kabayan, positive sa urobilinogen at bilirubin. Saan nanggaling ang bilirubin? Sa atay. Pwedeng nagkaroon ng obstruction or merong problema sa atay ang pasyente. Okay? Wala naman, regardless, wala naman siyang iniinom na kahit anong gamot. Pero bakit ganito? Ang resulta ng kanyang ihi, simula nung nawili siya na uminom ng alak. Siguro heavy drinker na siya. Kung ganito din naman ang pagbabasehan, kabayan, okay, dugo lang po yan. Yan, parang naluto na yung dugo, brown. Okay? Kaya ganito yung effect niya, oh, na nasa ilalim. Maitim-itim. Ito naman sa kabila, tingnan nyo, mamula-mula. Pero halata mo naman na yan ay isang dugo kabayan yung pag-cause ng pagpula niya. Pero dito, ibang usapan na yan. Okay? Kaya huwag niyong sirain yung atay nyo. Hirap na yung atay nyo. Kaya ganyan, lumalabas na yung bilirubin sa kanya. At pumupunta na sa waste product na supposedly ay hindi dapat yan lalabas. Okay? Kung ikaw manginginom dyan, tapos hindi ka pa mahilig uminom ng tubig, oh, masisira ang atay mo dyan kabayan. Napakahirap i-process ng ating mga atay ang alcohol. Okay? Tapos, pag ikaw uminom ka pa, oh, ganitong senaryo, uminom ka pa, nagkaroon ka ng hangover, ininuman mo ng gamot, edi mas dinagdagan mo ang load ng iyong atay. Hindi mo ba? Nakakasama po yan sa atay natin. Lahat ng mga chemicals na pumapasok sa atin bibig, ang unang pupuntahan yan para maproseso at makonvert ay atay.
Kaya ingat po kabayan ha. Paalala lang po ito. Sa mga manginginom, alagaan niyo yung atay niyo. Mahirap po yan kabayan. Okay? Kapag palyado ang atay mo, malaki ang contribution o ginagampanan ng ating atay sa ating kalusugan. Sila ang unang nagme-metabolize ng mga chemicals na pumapasok sa ating katawan. Kaya alagaan nyo yan. Okay? Maganda, alam nyo sa totoo lang, maganda din na yung mga ganito na lumalabas sa inyo kapag kayo may mga bisyong ganyan, para at least alam nyo may mali Ganyan naman talaga ang nangyayari kabayan Hindi po ba? Saka ka lang titigil dyan sa bisyo mo pag alam mo nang meron ng problema. Ngayon, meron ding mga ganitong tao na kapag naayos na, okay na ulit ang sistema, okay na ulit ang ng katawan o kalusugan, balik bisyo na naman. Pasundot-sundot lang sa una yan. Ayun, hindi niya namamalayan, bumabalik na naman siya sa kanyang kinaugalian. Okay, kabayan, paalala lang po ha. May problema po ang pasyente sa atay kung bakit nagkakaganito. Okay? So, ingatan niyo po yan ha. Napakahalaga po niyan na organ sa ating kalusugan. Hindi lang yan. Baka pagdating ng araw, kapag ikaw mas inabuso mo pa yung kalusugan mo, hindi lang ito ang lalabas dyan sa ihi mo. Okay? Baka darating yan. Sige nga, itong tatlo na to, pag samasamahin mo yan, ano ang kulay? Sige nga. Kaya, ingatan nyo na po yan ha. Huminay-hinay ka sa bisyo mo. Lahat ng mga ganyang bisyo, marami yan sa merkado. Yang katawan mo, yang organ mo, tig-iisa lang yan. At hindi yan napapalitan. Hindi kagaya ng spare parts ng mga sasakyan kabayan ha, na kung pwede mo palitan ng original, walang problema. Sige nga, yang lungs mo, yang atay mo, yang kidney mo, palitan mo. Iba pa rin kabayan. Hindi basta-basta nakakakuha ng pyesa niyan. Kaya ingatan mo na yan. Paalala po ha, alagaan niyo po yung kalusugan niyo. Yan po ang pinakamagandang kayamanan natin dito sa mundo. God bless everyone. Bye-bye.